Mga kababayan, ano yan Kento? Dito tayo mga kababayan. Dito tayo sa sinabi ko kanina na isang abogado na trans, 'di ba? Si Regal Oliva. Si Regal Oliva, mga kababayan, eto na, nilaglag ng mga DDS. Simula nung nakita nila, mga kababayan, na parang umiba ang mga statement ni Regal Oliva patungkol kay Digong sa pagkakulong sa ICC. Kasi ang sabi kasi ni Oliva, nung panahong nasa power ka, hindi mo halos binigyan ng karapatan ang tao. Tapos ngayon na ikaw nakakulong, bumalik sa'yo. Diba? Ngayon, ikaw ang hihingi ng karapatan, ikaw yung hihingi ng rights. Diba? Noon, nung nasa power ka, halos ang mga tao pinagpapatay mo, hindi mo binigyan ng karapatan. Tapos ngayon, maghahanap ka ng karapatan? Yun ang sabi ni Regal Oliva. Mga DDS, galit ng galit mga kababayan. Oo, sobrang galit ng mga DDS. Kaya ngayon mga kababayan, sabi nila, itong si Regal Oliva, huwag kayong maniwala na DDS yan. Peking DDS yan. Yan ang sabi nila. So bakit mga kababayan? Eto po. Ito yung nilabas nila ngayon mga kababayan na ipinost, no? Sino yung nagpost? Si Ibig Hugalbot. Si Ibig Hugalbot, mga kababayan. Ito po, may nilabas sila ngayon na si Regal Oliva daw isang peking DDS or isang con artist or tinatawag nilang Trojan horse. Bakit niyo tinatawag na Trojan horse? Ayan, tinatawag nila mga kababayan na Trojan horse daw. Itong si Regal Oliva. Bakit? Kasi dito mga kababayan, basahin ko dito ha. Sabi ni Evie Hugalbot, Regal Oliva is not only work for Alfred Romualdez. For a number of years, he is also a confessed Imelda fanatic, who for a long time dressed as ostentatiously as the former First Lady Imelda Marcos, hairstyle and all. Regal Oliva is also one of the most entitled woke ultra-pinklawan among many of Cebu's alta de ciudad. In fact, Regal is a close friend of Jude Bacalso, the super entitled Cebuano Vayot, sabi dito, who made a waiter stand in front of him for 2 hours because the youngster addressed Jude as Sir. Kung naalala ninyo mga kababayan, ito daw si Regal Oliva ay kaibigan ni Jude Bacalso. Kung naalala ninyo, si Jude Bacalso, isang bakla na pinatayo niya ang isang crew or isang waiter ng halos 2 oras kasi tinawag siyang Sir. Naalala nyo yung nag-trending na bakla na mataba, si Jude Bacalso, na pinatayo niya ang waiter ng halos 2 oras kasi tinawag siyang Sir? Ang haba daw ng buhok niya, babae daw siya. Diba? Kaibigan daw ni Regal Oliva. Sunod. These two have a penis. Ito na ang binastos na mga kababayan ng mga DDS. These two have a penis and 2 testicle. But one become the first in history to become president of the Cebu Lady Lawyers Association. So ito daw dalawang ito ay may itlog at titi. Pero first in the history daw sa Cebu na naging Lady Lawyers Association President or CELIA, even if he is a biologically a man. Sabi dito, a biologically a man. The others, with his muscular build and the same bat and 2 balls, wanted to be called ma'am. I can go on, but it's too graphic even by my own standards. Trust me, I'm a Cebuano. Sabi dito, nung nag-post. Kaya mga kababayan, peking DDS daw si Attorney Regal Oliva. Kasi daw sa pananamit, Imelda, buhok at lahat ng style ay Imeldific look inspired. Extravagant. Imeldific look. Hairstyle, dresses, shoes, and diba? Extravagant. Sabi.
So ngayon mga kababayan, ito ang kanilang ipinakita ngayon. Ipinalabas nila na nag-meet na nga daw itong si Madam Imelda Marcos at si Regal Oliva. At ito daw ay isang DDS na peke at hindi daw dapat paniwalaan. So eto na nga daw, magkasama daw si Regal at si Imelda, na ang panggagaya daw ni Regal kay Imelda according dito sa nag-post na isang Evie Hugal boat. At ito daw si Regal Oliva not only work as Alfred Romualdez. So nagtrabaho daw ito, mga kababayan, kay Alfred Romualdez. Naku mga kababayan, mahirap. Attorney Regal Oliva, kung ikaw man ay nanood ngayon, ikaw po ay siniraan ng kapwa mo DDS. Ikaw daw ay peking DDS according kay Evie Hugalbot. At tinagpa nga niya dito mga kababayan, si Tio Moreno. Yeah? Actually, pinost din ito ni Tio Moreno, mga kababayan. No? Itong si Regal Oliva. The mask has finally taken off. Yeah? Extremely mask. Sabi pa ng mga nagko-comment. Peke daw. Peking DDS ang bansag nila. Another day, another pub, another vice ganda. Sabi dito. Also during his live, Akiko Pangilinan watched the live and Regal mentioned he respect the senator so much and his wife. Since then, di na ako nag-watch sa POV niya. Kasi nanood daw si Kiko Pangilinan sa live ni Regal Oliva. So nirespeto daw ni Regal si Kiko, pati na si Sharon. So bakit? Hindi ba porket DDS ka, hindi mo na pwedeng respetuhin ng isang tao na hindi ka naman minura? So mas respetuhin mo si Digong na minura ang Panginoon kaysa sa taong nanood lang naman sa live mo at hindi ka naman binastos. Kahit dito mga kababayan, manood si Sarah sa akin ngayon at sabihin niyang good evening, Kent, ay good evening to you, Madam Vice President. Hindi naman ako binastos, bakit ko babastusin? I respect her in terms when she respect me. Yeah? Pero kung pumunta siya dito at pinagmumura ako, then why should I respect her? Yeah? Ganun yun mga kababayan. Kung pumunta ka naman at nag-comment ka at sasabihin, good evening, how are you today? I'm here, I'm okay. Yeah? And good evening too. Ganun dapat. Bakit mo babastusin si Kiko Pangilinan kung nanonood sa live mo? Di syempre, I respect you. Ganon. Diba, mga kababayan, Ma'am Rosemary, hello po. Hindi ka naman binastos ni Kiko, bakit mo bababuyin? Hindi porket ito, mga DDS. Isa lang ang paliwanag ko at panawagan sa inyo. Kung sakali managalit kay Kiko, huwag niyong idamay ang kapwa ninyo DDS. Katulad yan, kung halimbawa yung DDS nanood sa akin, galit kay Ken, tapos yung kapwa niya DDS, hindi naman ako kilala, huwag mo siyang i-convince na magalit. Bakit? Ganyan na ba kayo kabobo? Diba? Kung halimbawa ako, isang loyalista, at kakamping, galit kay Sarah, so ibig sabihin ba sabihin ko sa nanay ko at mga kapatid ko na magalit na din sila kay Sarah? Yung nanay ko kakamping? So hindi ko siya pwedeng utusan kasi may utak siya. Bakit ko siya kontrolin? Hindi ako diktador. My God. May kanya-kanya kaming isip. Yung nanay ko, Leni Robredo, yan noon pa. Ako lang naman yung nagdigong, wala namang kwenta, nabudo lang. Kahit ngayon nga, Leni pa rin eh. Sabi ko, BBM, sabi niya, Leni ako. Bakit? Sabi nga ni Mama, nanay din ako. Ramdam ko ang pagiging nanay niya. Wala akong magawa. Alam nga naman doon si Mama kay BBM, hindi naman nanay si BBM, tatay naman yun. Diba? So, nanay knows best. Kung saan niya gusto doon siya. Alangan mapipilitin ko, sasabunutan ko siya. Di nalatigo pa ako, napagalitan pa ako. Diba? Kaya kayo mga DDS, kung ayaw ng kapwa ninyo, kung halimbawa man katulad kay Regal Oliva, respeto niya si Kiko, karapatan niya yun. Bakit niyo diktahan yung tao? Tandaan ninyo, abogada siya. Maging abogada muna kayo bago nyo siya diktahan. Sabi nga ni Vice Ganda, bago kayo manglait sa akin, make sure na ang sahod nyo 500,000 naman. Diba? Kung makapanglait kayo, arawan lang naman kayo ng 350. Diba? Kaya bago nyo diktahan si Regal Oliva,
Make sure na maging abogado kayo sa kanya at mas malakas kayo. Di ba? At mas magaling kayo kaysa kanya. May karapatan kayo magdikta. Kung hindi nyo naman kaya ang ginawa niya, and who the hell you are? Di ba? Ano yun, mga kababayan? So yun po yun mga kababayan. Sapaw moon nila. Sapaw moon nila. Ganun yun mga kababayan. Diba? Mga magnanakaw, ipapalit kay PBBM. Kaya nga, di ba? Oo, kaya wala nangyayaring maganda sa Pilipinas eh. Yes, totoo yan. Kasi bakit? Yung isang tao, gusto niya ganito ang lifestyle. Pero yung kaibigan niya, ay hindi. Huwag kang ganyan. Ito ang bilhin mo. Kaya yan ang masakit eh. Yan ang masakit mga kababayan. Not only for DDS but also the all Filipino out there. Na ang pinaka-mindset kasi natin, kapag yung kumari natin nakabili ng sound system, bibili din tayo. Kung ang kumari natin nagtitinda ng balot, magbibenta din tayo. So, sino bibili? Kung halos naman yung buong street mo dyan, puro mo kumari, lahat kayo nagbabalot, yung kabila. Puro din balot yun, gagaya. Sino pang bibili sa inyo kung puro na kayo balot dyan? Diba? Ay, nako. Ganun po yun, mga kababayan.